Hello everyone! Welcome back to my channel! Nagkikrave ko ba ng bibingka pero wala kang mabilhan? Gamit lang ang kawali mga mami ay madali lang. Makakagawa ka na ng bibingka. Kaya tara guys, papakita ko sa inyo ang pagluto ko ng masarap at fluffy na bibingka sa kawali. Tara guys, start na tayo! At syempre, hindi mawawala ang itlog na maalat. Dito sa lugar na ito, ang itlog na maalat ay hilaw pa po at nakabalot siya sa itim na parang buhangin. Hugasan ko lamang ito pagkatapos ilaga natin. Ayan. O, tingnan mo naman, parang balot lang eh. Pakuluan ko lamang po ito hanggang sa maluto at habang hinihintay natin maluto ang ating itlog na pula, ay prepare naman po natin ang ating mga dry ingredients. Gagamit po tayo ng salaan para dito sa ating mga dry ingredients. Unahin ko na po itong ating 1 1/2 cup rice flour. Ayan. Then, gagamit po ako dito ng 1/2 cup ng all-purpose flour. Nabubulol talaga ako. And then, ang ating isang kutsarang baking powder. Ayan, haluin lamang po mabuti. Then, iset aside dahil prepare naman po natin ang ating wet ingredients. Ayan, isinalin ko muna siya sa ibang lalagyan dahil gagamitin ko po muna itong ating bowl. Gagamit po ako dito ng 1 cup coconut milk, then 3/4 cup ng evaporated milk. Ayan. At gagamit din po tayo dito ng 1/4 bar ng unsalted butter at tunawin po muna natin ito. Habang hinihintay, maglalagay po ako dito ng 2 itlog. Ayan. Haluin po muna natin itong mabuti bago natin ilagay ang ating tinunaw na butter. Ayan. Mix lang po muna natin ulit. Ayan. Tapos maglalagay po ako dito ng 1 cup ng white sugar. At pagkatapos, isusunod na po natin ng ating dry ingredients. Ayan. Ayan, paunti-unti lang po ang lagay, tapos halo. Okay na po ito at iset aside po muna natin. And after kong maidarang sa apoy ang ating banana leaf, ikamada na po natin ito sa ating kawali na gagamitin. Ayan, mukhang madami ang ginamit kong dahon ng saging. Medyo maliliit po kasi. At pagkatapos po natin kamada, gupitin lang po ang bawat gilid para maganda naman po siyang tingnan. At hindi po siya hadlang sa ating takip mamaya. Ngayon po, pahiran lang po natin ito ng butter or margarine, pati po yung gilid nito. Ayan, okay na po ito. At bago ko nga po pala ilagay ang ating mixture dito sa ating kawali, ginagawan ko po muna ito ng cheese. Ayan, lagay na natin sa ating kawali. Ito pong ating mixture ay saktong-sakto lang po sa aking kawali at hindi po ito aapaw once na umalsa po ito. Ayun. Anyway, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell button for our latest updates. Ayan, lutuin lamang po natin ito sa pinakamahinang apoy. Habang niluluto po natin ang ating bibingka, ready na po natin ang ating toppings. Ayan, luto na po ang ating itlog na pula. Balatan ko lamang po ito. Actually guys, pwede ko naman po itong biyakin. Pero ako po, gusto ko po siyang balatan. And then pagkatapos ay i-slice na po natin. Ayan oh, tingnan mo naman, ang ganda. Hindi ko na po naipakita, nag-slice din po ako ng keso pang toppings. And after 20 minutes po, ayan, bali medyo luto na ang ating bibingka sa kawali, kaya nilagay ko na ang ating toppings. Hindi po natin siya ilalagay sa umpisa mga mami dahil lulubog ang ating keso at itlog na pula. By the way guys, paki-comment naman po kung taga saan kayo para alam ko kung saan na nakarating ang ating video.
Ayan, nilagay ko na po lahat, pati maliliit. Ngayon po, takpan lang ulit natin hanggang sa maluto. And after 45 minutes, i-check lang po ulit natin. Sa pag-check, gumamit lang po tayo ng toothpick. Kapag basa or may sumama, ibig sabihin hindi pa siya luto. Pero kung wala nang dumikit katulad niyan, ibig sabihin luto na po ang ating bibingka sa kawali. Ayan, ilipat muna natin. Tingnan nyo naman mga mami kung gaano kaganda yung pagkaluto, oh. At pinahiran ko nga rin ito ng melted butter sa ibabaw para mas masarap. Pwede rin po kayong maglagay dito ng niyog at asukal na puti. At ganun lamang po kadali mga mami, makakagawa ka na ng isang masarap na merienda, ang bibingka sa kawali. Ang ganda po talaga ng pagkakaluto mga mami dahil may toast mark pa sa gilid at saka sa ilalim at napaka-fluffy po nito. Tara guys, kain po tayo. Ay, napakasarap, ang lambot, napakasarap po talaga, wala na akong ibang masabi pa. Subukan nyo na po to mga mami. And thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe. God bless and bye-bye.